my beloved Boss Mike Cervera. Ang tanong mga kababayan, ito bang mga Diskaya haharap pa sa pagdinig o tumakas na? Yan ang tanong mga kababayan ko kasi talagang sila nadidikdik dito eh. Di po ba? O alamin natin, haharap daw eh. O pasok! Ni Curly Diskaya at ilan pa. Ako, ayan na, sisipot kaya sa Senado eh. Di ba nasa Vietnam nga daw tong mga ito? Bumiyahi mga kababayan. Oo, sa Vietnam. Siyempre, oo, ang sasakyan, alam nyo na. Ang government contractors sa pagpapatuloy ng investigasyon ng Senado sa flood control scandal. Yan ang agenda report ni Dexter Ganibe ng Abante. Sabi ko, isumpi na. Dapat tumatid yun. Hindi pwedeng si Sara lang. Dapat yung si Curly. Siyempre. Parang si Curly yung Pacifico eh. Wish granted na si Senator Tito Soto III. Pinadalhan na kasi ng Senate Blue Ribbon Committee ng subpoena si Pacifico Curly Diskaya II, mister ni Sara Diskaya, para dumalo sa hearing sa Lunes, September 8. Pinadalhan na rin ng subpoena ang mga may-ari at opisyal ng 4 pang contractors na Darcy and Anna Builders, Elite General Contractor, Ed Marie Construction, at SYMS Construction Trading. Ang dami, no? Sa kanila lang umikot yung proyekto, mga kababayan, kasi sila lang ho yung pinakamaraming kumpanya. Kita nyo, no? Grabe, no? Lahat po ng kumpanya kanila eh. Lahat po, sangkot, mga kababayan. Sangkot lahat yung kumpanya nila sa flood control project. At sa iba't iba pa. Kita nyo naman yung proyekto ni First Lady. Di ba? Yung proyekto ni First Lady, ano nangyari? Pati yun, tinalo. Tinalo eh. Mga kababayan, walang patawad talaga eh. Ganon din sina dating Bulacan 1st District Assistant Engineer Bryce Hernandez at mga kasamahang engineer na sina JP Mendoza at Juanito Mendoza. Sige. Kailangan na nilang dumalo sa Lunes dahil kung hindi pa dadalo ay maaari na silang ipaaresto ng Senado. Samantala, updated na ang website ng DPWH kasunod ng pagkakatalaga kay Secretary Vince Dizon kapalit ni Manuel Bonoan. Ayan mga kababayan, kung gusto nyo silipin, puntan nyo lang yung website nila. Di ba? Ganun lang kasimple yan. Pero kapansin-pansin, iisa na lang ang pwesto para sa Undersecretary for Regional Operations. Hindi katulad ng dati na hinati-hati ang mga rehiyon sa 2 hanggang 3 cluster na bawat isa ay may nakatalagang USEC. Grabe, no? Tindi, no? Tindi. Ang daming USEC. Late ka na, Jojo Chavez. Wala na rin sa listahan ng mga USEC ang pangalan ni Engineer Roberto Bernardo na unang nabanggit ni Senator. Ito daw ho yung mga kababayan, yung pinakamayaman na USEC. Sa Pilipinas na USEC ng DPWH. Yan daw ho yung pinakamayaman. Antindi, no? Grabe. Amy Marcos sa sesyon ng Senado na nasibak sa pwesto. Una nang tinanggi ni Bernardo ang issue at naka-medical leave lang siya. At sumulat pa sa Bilyonaryo News Channel at nagbanta na magsasampa ng kasong libel. Pero maugong sa DPWH na nagbitiw na di umano si Bernardo noong August 15. Kita nyo mga kababayan ko, talaga niloloko na lang tayo, no? Bagay na hindi pa kinukumpirma ni Yusek Ador Canlas ng Regional Operations. Nanatili naman si Undersecretary Maria Catalina Cabral ng Planning, Public-Private Partnership and Information Management Services. Akala ko ba'y sisipakin na lahat yan? Ayon sa website ng DPWH, si Yusek Cabral ang overseer ng mga infrastructure planning and programming at sa mga isinasagawang PPP project. Mahalaga ang papel ni Yusek Cabral sa paghahanda ng taunang programa para sa mga infra project sa buong bansa bilang overseer para masala ang mga proyektong ipatutupad at mailatag ang budget na kinakailangan. Yung pagka nakakarinig ng mga budget yung mga hinayupak na yan, siguro mga kababayan nagigiyang. Pagka naririnig po nila, budget, ayan na, giyang na yung mga yan. Giyang na giyang, mga kababayan, maniwala kayo. Pero sa budget at mga proyekto ngayong taon, nakalusot ang mga yan ghost ang problema, nakalusot, mga kababayan. Kasi mga kababayan, eto na. Nasanay na ho sila eh. Di ba, Jojo Chavez? Tuloy. Control project. At kung hindi pa nabusisi agad ng mga mambabatas, mauulit na naman sana sa panukalang 2026 budget. Ayan na, mga kababayan ko.
Much of the powers are lodged with Yusek Cathy Cabral of DPWH. Oh, teka muna. Hinto tayo dyan. Kayo, basta ako mga kababayan, sinasabi ko sa inyo, itong mga taga DPWH, itong mga hinayupak na mga politiko, congressman na senador, babalikan natin yan mga kababayan at gutom na daw ho si Jan Angeles. Muli mga kababayan, kita-kita po tayo. Oo, siguro bukas na lang. Ay, bukas pala papasyal po ako siyempre, alam nyo naman, obligasyon sa magulang. Pasyal po tayo sa nanay, bigay ng sustento. Ganon, mga kababayan, Ganon ho sa amin kasi yung kultura. Oo, yung mga magulang dapat hindi ho ay pinapabayaan. Dapat hanggang kaya, dapat ibigay. Ano po? Oo, schedule ko bukas, uwi po akong Pangasinan. O sa mga taga Pangasinan, kita-kita tayo. So muli mga kababayan, maraming salamat po sa inyong lahat. Kita-kita po tayo. Our beloved Boss Mike.